Patuloy na nagbabago ang teknolohiya at kaalaman kaya't minabuti ng Social Welfare Department na magtatag ng continuing learning facility na maghahasa sa mga social worker. Ito ang DSWD Academy na magbibigay ng specialized training tulad ng social protection at disaster camp management. Para pag-usapan yan at iba pang mga programa ng DSWD, makakasama natin ang kanilang tagapagsalita na si Assistant Secretary Romel Lopez. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Asek Romel. Yes, Ma'am Ruth, magandang hapon po at mula po sa ating kalihim sekretary. Hello po. Yes, go ahead. Kasi kanina medyo may delay lang. Pakikwenta lang po sa amin ano itong DSWD Academy. Alam ko yung mga trainings nyo nakalatag na para sa next year. Yes, opo. Ito pong ating DSWD Academy. Well, sa ngayon po ay inuumpisahan po natin yung training. Nag-umpisa tayo ng June 19, 2023. Kasabay ito ng pagdiriwang natin ng Filipino Social Workers Day. Sa ngayon, patuloy po yung pagbibigay natin ng mga short courses. Well, isa po ito sa mga priority programs ni Secretary Rex Gatchalian. Ito nga po yung DSWD Academy. Ito po yung dati natin tinatawag na SWADCA, Social Welfare Development Center for Asia and Pacific, na pinag-uusay nga po yung mga kakayanan ng mga social workers, mga community development practitioners at mga para-professionals tungkol nga po dun sa pagtataas ng kanilang learnings when it comes po dun sa mga social welfare and mga development services natin. So dito po sa ating DSWD Academy, nagbibigay tayo ng mga basic certificate courses at saka ng mga specialized certificate courses. Kasama nga po dito yung mga case management hanggang doon po sa mga social work and learning development po na kailangan ng ating mga partners po at saka syempre yung mga social welfare practitioners po natin. Asak yung pina-flash kasi namin at tinignan ko rin kasi yan kanina, ang mga schedule dyan ay 2024. Linawin ko lang, nagsa-start na po ba ito? Meron na rin po ba ngayong taon? Yes, meron na rin po tayo. Meron na rin po tayong mga mangilan-ngilan. Sa ngayon po, sa atin pong schedule, ay meron na po tayong mga around 300 po na nasasama po dito sa ating mga initial po na mga basic courses po natin ito. Yung mga basic certificate courses na binibigay natin. Siyempre dito sa ating mga social workers, yung mga community development practitioners po natin, saka yung mga host parents po natin na siyempre, nangangailangan po na sabihin na nating technical assistance or capacity building. Nang sa ganon, ma-encourage natin at mas palakas yung kanilang mga basic social welfare concept, yung kakayan nila when it comes to disaster response. Yes. Yung mga barangay development planning nila. Kasama na rin po dito yung mas medyo sabihin na natin, mas mataas ng konti, yung mga gender responsive case management. Kasi hindi naman porket sabihin natin, well, itong batang ito ay lalaki, yung sitwasyon niya akma para sa isang lalaking bata lamang. So ito po yung mga tinuturo natin dito at dito po sa mga short courses natin, nagkakaroon po sila ng mga certifications na maaari po nilang magamit doon sa kanilang employment, maaari po makatulong at syempre makapag-upskill doon sa kanilang kakayanan, doon sa kanilang ginagawang halimbawa po ay sila'y kawani ng LSWDO, sila'y nagtatrabaho po sa mga NGOs. So umaasa po tayo na sa ating pakikipagtulungan sa kanila kung sakasakali man tayo po may concern sa area nila or makakatrabaho natin po sila, since parehas po yung guidelines natin, yung mga parameters natin, yung interoperability ng DSWD as the national implementation sa social welfare and development, mas madali po tayong kumbaga nakakatagpo sa gitna at nagkakatulungan kung kinakailangan. Asek, yung mga gusto pong mag-avail ng inyong mga training, ano pong gagawin nila? Paano po sila makakasali? Halimbawa, nakita ko dyan may mga LGUs, may mga ganon. Tapos may training kayo on how to handle children, yung binanggit mo kanina, gender-based. Or even nakita ko dyan yung mga how to handle parang legal, or mga court processes. Yes, opo. Well, para po sa ating mga kababayan na nais po na matuto pa ika nga sa larangan ng social welfare, social works ika nga po. Well, una po maaari po tayong makipag-ugnayan doon sa kanilang yung mga social workers po ng mga LGU, yung mga local social welfare development offices, maaari po makipag-ugnayan dito po sa atin sa DSWD.
Well, and then yung iba pa naman pong mga NGOs, ganun din po, maaari lang po kayo makipag-ugnayan po dito sa amin. Kasi may mechanism po ito. Ito naman po kasi ma'am ay, Ma'am Ruth, hindi naman ito sabihin na natin ay na-open para sa lahat na, gusto kong mag-crash course sa social welfare. Well, hindi naman po ito ganun. Kasi medyo komplikado po yung social work, ika nga. Hindi po ito yung parang may halintulad natin doon sa ibang TESDA courses na although short, kailangan po kasi may foundation na po tayo ng social work, at ganun din po ng community development para po tayo mapasama dito po sa ating programa na ito. After po noong halimbawa mag-avail ka ng isang course, nakikita ko kasi yung iba dyan 2 days, yung iba 4 days. Ano po ang makukuha, yung certificate po ba ito? Tsaka di ba minsan may ibang trabaho, especially sa government, na nire-require ng training eh. So pwede po bang i-credit yan? Well, tama-tama po yun, Ma'am Ruth. Tama po yun. Well, makakatanggap po kayo ng certificate po ng inyong participation, ng completion nyo po para doon sa specific course. And halimbawa po kasi sa mga empleyado po ng gobyerno, mahalaga po ito. Kasi sa iba pong mga ahensya ng gobyerno, kasama po yan sa inyong mga achievements, kumbaga sa inyong mga prerequisite, halimbawa sa promotion, kasama po yan sa mga kinakailangan mo na on a certain year, kailangan meron kang karagdagang mga training. So ito po ay nakikredit po at ito po ay nagagamit po dun sa mga PDS namin, yung mga personal data sheet po natin, nakasama po sa Indicate mga nila achievements, sa mga trainings na maaaring idagdag po sa inyong. Sige po, ipagpatuloy natin ang ating usapan mamaya, ASEC, yung mga ayuda na binibigay ng DSWD. Kasama pa rin si Social Welfare Spokesperson Romel Lopez sa pagbabalik ng newsroom ngayon. Dito lang sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon. Kasama pa rin si DSWD Spokesperson, Assistant Secretary Romel Lopez. ASEC, puntahan naman natin itong ibang issue tungkol dun sa mga ayuda naman. Kasi nilift na po yung price cap, pero meron pa atang ibang rice retailers na hindi pa nakakakuha ng kanilang ayuda. Lalo na itong mga sari-sari store kasi parang end of September na ata sila naisama dun sa mga makakatanggap ng ayuda. Pakilinaw lang po kung ano nang mangyayari. Well, tama po yun. Nabanggit din po kasi ng ating Pangulo na despite na lifted na nga po yung EU39 natin, ay continuous po yung ating payout para sa livelihood grant po natin under the Sustainable Livelihood Program for micro rice retailers. Included na po dito yung mga sari-sari store owners natin. Well, ito po ay continuous in a sense na meron na po tayong mga identified beneficiaries na maaaring mag-maximum ng 27,000 po ito na beneficiaries natin, including na yung micro and then yung mga sari-sari store owners po natin na ulitin ko po, Ma'am Ruth, sumunod dun sa EO39, ibig sabihin nagbenta po ng bigas nung ito po pinatutupad yung EO, na sumusunod po sa ating price cap at kailangan po sila rehistrado, it's either sa BPLO, rehistrado po sa DTI, or sa SEC, or sila man po ay kooperatiba. So ito pong mga guidelines na ito, kailangan nasundan po nila. At ito nga po ngayon, doon sa target natin na sa 27,000 mahigitan, sa ngayon po ay nasa 20,000 na po yung naabot natin ng serbisyo. Yung ating mga tulong na naipaabot, Ma'am Ruth, ay nasa 300,375,000 pesos na po. Out of doon po sa 20,000 nga natin na mga kababayan na naabot. So ang ating tentative po, kung kakayanin natin hanggang bukas, ay matapos na po natin yung payout for the remaining na almost 7,000 na intended pa po natin na beneficiaries, both micro rice retailers and then yung mga sari-sari store owners po natin. Naayos po ba yung mga problema before na yung iba sinasabi wala sila sa listahan, yung iba naman sinasabi hindi naman may nabigyan na hindi naman nagbenta ng 41, 45 pesos na rice? Well, yun nga po din, ma'am, yung the very reason kung bakit supposedly nag-extend po ito. Kasi original schedule po natin by September, tapos na po ito. But then, nanawagan po yung iba nating mga local government units na maaaring extend ito. Para nga po doon, una, mapagbigyan yung mga kababayan natin yung mga requirements ay kulang. Pangalawa, yung atin pong mga kababayan na entitled sana sa programa pero hindi naman po nakapunta doon sa ating payout. At syempre, para po doon sa may mga grievances na halimbawa, hindi po sila makatanggap kasi nga
nakita natin o nalaman natin na sila ay hindi sumunod dun sa price cap. Kasi yun ito ho yung maliwanag, Ma'am Ruth, sa ating mga kababayan. The very reason kung bakit tayo may livelihood grants, kasi ang presumption natin, yung mga kababayan natin na sumunod sa price cap natin dahil sa EO39, ay naapektuhan kasi maaaring mas mahal pa nilang nabili yung bigas kaysa doon sa tinatakdaan ng ating price cap. So kung hindi po sila sumunod, supposedly po at dapat po talaga hindi sila entitled dito sa livelihood grant na ito. Isa pa po, ASEC, alam ko, pag guest namin kayo, lagi kami humihingi ng update dito kasi importante rin to yung cleansing ng list ng beneficiaries ng 4Ps. Ano na po ang status? Well, supposedly po ma'am ay tapos na po yung ating ginagawang verification at revalidation ng ating listahan. Ayoko lang ho ma'am i-preempt ayoko lang i-preempt yung dami ng maaaring gumraduate o yung mga entitled natin po to exit the program. Pero po ito inaasahan po natin within this month ay maririnig na po ng ating mga kababayan yung maaari pong inclusion. But then, para hindi naman po kabahan yung ating mga 4Ps beneficiaries, ang nakita natin ay at around 70% pa rin yung nasa target na listahan, yung maaaring manatili at mga 30% or whatsoever lang po yung maaari nating pag-graduatein. Ito yung sinasabi nating umangat na yung kanilang pamumuhay. And then, waiting lang po dun sa final talaga na result ng ating revalidation using yung SWIDI natin, ito nga ay yung tinatawag natin na Social Welfare Development Indicator, ay dito natin makikita at i-anunsyo kung ilan po yung mananatili. At ang kaakibat po nito, dahil natapos na po yung ating revalidation, maaari na pong matanggap ng ating mga kababayan na mananatili pa po sa programa. Ayoko lang po i-preempt yung numero, yung mananatili pa sa programa, maaari na po nila matanggap yung kanilang payout na na-hold po dahil dun sa revalidation. Yung sinasabi kasi before, more than 1 million yung parang nire-revalidate. So you're talking about 70% of the 1.3 ba or 1.4 million na maaring makasama pa rin. Ganun, we're talking about that number? Yes po ma'am, but then we have to also include din po ma'am sa 1.1 halos po ma'am yung nasa amin. Pero may malaking portion din po niyan na hindi na po namin makita. As much as possible, gusto man po namin hanapin, it's either lumipat na hindi po nagpaalam sa amin na bawal po yun. Dapat po alam namin sila dahil po doon maaaring ma-delay talaga o matigil o mawala yung kanilang concessional cash transfer. Yung iba ayaw talagang makikoordinate sa amin man route, makipag-cooperate, ayaw magpa-validate. Kasi siguro umangat na yung kanilang pamumuhay. Pag nakita namin sila na nag-improve na, maaari talaga silang umexit. Ayaw nila. Pero whether sila makikooperate o hindi, pag hindi po namin sila na-reassess, maaari din po silang maalis na doon sa programa. Huli na lang po, contact number ng DSWD doon sa mga may mga katanungan pa po, ASEC. Well, para po doon sa ating mga kababayan na nais po ma'am, kukuhanin ko lang po ulit dito sa aking notes, para po doon sa may mga katanungan dito po sa ating mga programa po dito sa DSWD. Una po, maaari po sila mag-follow at mag-chat sa ating dswd.com.ph. Ito po yung ating talagang website. Pero para po sa ating numero po ma'am, ito po yung ating numero na ginagamit po ngayon. Trunk line po muna bago yung cellphone number. Ito po ay 893-18101-2107. Ibig sabihin hanggang 107. 893-18101-107. Okay. At ito po hanggang 10219 po yan, ma'am. Okay. Para po sa ating mga smart user, ma'am, 0943-464-8026. And then 0943-464-8086. And then para naman po sa ating mga Globe subscriber, 0995-715-3926 at 0995-715-3934. Maaari po itong tawagan ng ating mga kababayan. Marami pong salamat kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez.